Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay sa pagitan nitong ating kababayan na si Gio Santissima kontra Japanese fighter na si Kenji Fujita. Fight schedule October 12, taong kasalukuyan, na kung saan doon giganapin po ang bakbakan sa Tokyo, Japan. Kung di ako nagkakamali, isa ito sa undercard sa nalalapit na laban ng Angas ng Pinas, Janrel Cuadro Alas Casimero. Oo, isa ito sa undercard. Mga kaibigan, 8 rounds ang schedule dito sa bakbakan na ito. At alamin muna natin kung sino ang llamado at dihado dito sa bakbakan. Unahin natin ang sa panig ng hapon. Itong si Kenji Fujita po, ngayon as a professional boxer, may 4 wins with 3 wins coming by way of knockout undefeated. So kung inyo napapansin, kakaunti pa po lamang sa bilang ang kanyang laban sa professional fights, pero doon po sa kanyang record as amateur fighter o amateur boxing or amateur boxer pa siya, may total fights ito na 174, na kung saan 153 wins with 21 losses lamang. Ang height po ng boksingirong ito ay 5 foot and 6 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 75%, may edad na 29 anyos. Medyo marami-rami ng Pinoy na tinalo nitong si Kenji Fujita, dahil sa huli niyang laban noong Hunyo 3 taong kasalukuyan na napalaban siya kay Daniel Nicolas, panalo by technical knockout itong si Fujita. Ronnie Campos noong 2022 at Justin Tisuro noong 2022 po. So tatlong Pinoy na ang tinalo nito, dalawa sa pamamagitan po ng technical knockout at isa sa pamamagitan po ng unanimous decision. Skills nitong si Kenji Fujita: boxer puncher, may defensive style, may counter punching ability, pressure fighter style, taglay and timing, accuracy. Take note, volume ito kung bumabato ng suntok, at may pagka-agresibo ito once na makapabor. Footwork na kung saan ginagamit ang ring, epektibo ang kanyang galawan sa long range at close range. Sa panig naman ni Gio Santissima na ating kababayan, may impresibong kartada din ito na 22 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 6 na talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 6 na talo, 2 beses ito nakatikim ng knockout. Una, nung napalaban siya sa isang world title bout as a challenger. Ang nakalaban niya noon ay si Emmanuel Labarete, at yung kapwa niya world title challenger din na si Joet Gonzalez. Talo siya doon sa pamamagitan ng technical knockout. So mga bigatin ang tumalo sa kanya sa pamamagitan po ng knockout. Mga kaibigan, huling mga naging laban itong si Gio Santissima, puro talo na po ang resulta. Noong 2022, Disyembre 11, Toshiki Shimamochi, talo ang ating kababayan, at sa pamamagitan po ng split decision. At dalawang laban pala magkasunod na talo siya sa pamamagitan po ng split and unanimous decision. Kasi huling lumaban po ang ating kababayan Mayo 31, 2023, Hayato Tsutsumi, talo itong si Santissima sa pamamagitan po ng unanimous decision. So dalawang laban na magkasunod, talo itong ating kababayan. Mga Hapon po at tumalo sa kanya. Experience naman itong si Gio Santissima, ex-world title challenger, at yun nga, napalaban siya sa kapwa niya world title challenger na si Joet Gonzalez. Skills itong ating kababayan: pressure fighter, brawler, yun ang kanyang galawan po mga kaibigan. May konting defensive style, pero malimit talaga itong umaabanti po mga kaibigan. Sa comparison tayo, pagdating sa edad, which is yung sa prime, parehong nasa prime po ang maglalaban. Mas bata pa nga itong ating kababayan. Height and disadvantage, magkasing tangkad at magkasing haba din po ang galamay. Knockout ratio, lamang si
Gio Santissima, which is 86.86%, samantala itong si Kenji Fujita ay mayroong 75%. So dito mga kaibigan, parehong knockout artist, kung inyo napapansin, parehong nasa mataas ang kanilang knockout ratio. Sa activity naman, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Kung sa karanasan naman tayo dito sa professional fights, lamang si Gio Santissima. Ngunit ang background naman ni Kenji Fujita, dating amateurista, ay hindi rin po yan basta-basta, which is nagkaroon siya ng 174 total fights na kung saan 21 losses lamang. So maganda rin ang record niya sa amateur, at di po yan pwede nating sabihin na kulang pa sa karanasan itong si Kenji Fujita dahil po sa kanyang karanasan nga na lumalaban noon sa amateur. Oo, pero pag dito tayo sa professional fights, mas marami ang laban ni Gio Santissima, at minsan ang napapalaban sa isang world title bout. So kung susumahin sa karanasan, hindi na po magkakalayo ang karanasan ng dalawang boksingero, dahil bagamat kulang sa bilang ang naging laban ni Kenji Fujita sa professional fights, pero bawi doon sa amateur naman po mga kaibigan. Skills, sa tingin ko lamang ang Hapon. Okay, real talk prediction ang aking gagawin dahil kababayan natin ang mapapalaban. Real talk prediction ko dyan, tanging chance lamang ni Gio Santissima ay ang knockout para may panalo ang laban. Bakit? Dahil una, lamang ang Hapon sa galawan. Pangalawa, doon gaganapin ang bakbakan sa bansang Japan. Kung baga, dayo ang ating kababayan. So kung mawi ito sa puntusan po mga kaibigan, malaki ang tsansa sa Hapon na makalamang sa puntusan dahil sa skills na taglay nitong si Kenji Fujita. Sa makatuwid, knockout lang talaga ang tanging tsansa nitong ating kababayan para maipanalo ang laban. Oo, knockout lang para makapiho. Oo, piho kung ma-knockout niya itong Hapon. Dahil kung mawi sa puntusan, sa tingin ko delikado na ang ating kababayan. May tsansa pa rin naman mga kaibigan itong ating kababayan na manalo sa puntusan. May tsansa pa rin. Hindi naman pwedeng sabihin natin na wala pa rin tsansa. May tsansa pa rin. Kaso nga lang, yun na nga, dihado na siya dyan kung mawi sa puntusan. Oo. Kasi una, lamang sa skills itong kanyang makakalaban, at may power din. At delikado rin na ma-knockout din dito si Gio Santissima mga kaibigan. O, delikado din dahil napakataas din ang knockout ratio. 75% ang knockout ratio ng kanyang makakalaban. So delikado din na ma-knockout din dito si Gio Santissima sa bakbakan na yan mga kaibigan. Pero sa tingin ko, kaya ni Gio Santissima itong i-knockout. Kaya, dahil ang ano lang talaga dito, kung makipagsabayan itong si Kenji Fujita, ay may kalalagyan ito kay Gio Santissima. Pero kung hindi ito sumabay at gagamitin ang skills, which is ang husay nito pagdating sa puntusan, doon na delikado si Gio Santissima. At sa laban na yan, dahil boxing naman ito, ika nga sa wikang English, this is boxing, anything can happen. Maraming pwede mangyayari dyan na taliwa sa aking mga sinasabi. Pwede rin na may domina ni kabayan ang laban gamit ang power at karanasan. So may chance pa rin naman ng ating kababayan. Pero sabi ko nga, sa real talk prediction ko, knockout lang ang chance ni kabayan para makapiho sa panalo. Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.